Matapos ang mabilis at madugong pananakop ng mga Mongol sa malawak na lupain ng Russia, nagpatuloy ang kampanya ng Mongol sa Europa sa pamamagitan ng kampanya sa Poland at isang malawakang paglusob patungong Hungary, kung saan tumakas ang mga natalong Polobtian. Gayunpaman, ang layuning durugin ang mga Polobtian ay hindi ang pangunahing dahilan ng pananakop ng mga Mongol. Ang tunay na layunin ay estratehiko. Naniniwala silang ang patag na kapatagan ng Hungary ay magiging perpektong lugar ng pagpapastol na magsisilbing pasulong na base para sa anumang susunod na paglusob sa kanlurang Europa. Habang pinilit nila Batu at Subuday na tawirin ang Carpathians, ipinadala ni Batu sina Orda, Baydar at Kaidu, mga apo ni Genghis Khan, upang lumikha ng panlilinlang sa Poland para hindi makatulong ito sa Hungary, habang si Kadan ay ipinadala naman sa Transylvania. Ang planong diversion lamang sa Poland ay nauwi sa isang seryosong kampanya na nagresulta sa binansagang labanan sa Liegnitz. Nagsimula ang kampanya sa Poland sa isang matagumpay na pagsalakay. Nilusob ng mga Mongol ang mga lugar hanggang sa Ilog Vistula at sinunog ang mga bayan gaya ng Lublin. Pagtawid nila sa nagyelong Vistula noong ika-13 ng Pebrero 1241, sinunog nila at nilimas ang Sandomir. Matapos nito, ilang matapang na kabalyero mula sa Małopolska ang sumalubong sa kanila sa labanan sa Khmielnik, hilagang kanluran ng Krakow. Ngunit walang nagawa ang mga ito sa bagsik ng mga Mongol at lahat ay napaslang. Nang makalapit na sila sa Krakow, nagsimula nang umalis ang mga Mongol, dala ang kanilang mga nasamsam. Kontento sa naging resulta. Ngunit dahil sa matinding takot sa mga nangyaring pag-atake, tumakas si Boleslav the Chastu, prinsipe ng Krakow, at sinundan siya ng napakarami kaya't halos walang lumaban sa mga Mongol nang pumasok sila sa Krakow. Dahil dito, walang nangyaring siege tulad sa Kiev, ngunit sinapit ng lungsod ang kaparehong pagkawasak. Pagkatapos, tumungo ang hukbo ng Mongol pakanluran patungo sa Breslau, kabisera ng Silesia. Tumawid sila sa Ilog Odar sa Ratibor, ang ilan sakay ng balsang kahoy, ang iba ay lumangoy. Lumapit sila sa Breslau handang salakayin ito, ngunit nadat na nila ang lungsod na sinunog na ng sariling mamamayan at ang mga ito'y nagtago na. Sa puntong ito, muling nakasama ng pangunahing hukbo ang unit ni Kaidu na dumaan sa mas hilagang ruta. Iniulat ng kanilang mga espiya na may kalabang hukbo sa kanluran ng Breslau sa Ballstadt malapit sa Liegnitz. Kinailangan ng magpasya. Sasalakayin ba muna ang kuta ng Breslau o harapin ang hukbong Polish sa pamumuno ni Henry the Pious, Duke ng Silesia? Naroon din ang mga kabalyerong Czech at German, at sinasabi rin ng ilang ulat na naroon ang mga Teutonic Knights sa pamumuno ni Popo of Osterna, bagamat may ilang nagsasabing hindi ito totoo. Habang pinag-iisipan ni Baydar at Kaidu kung susugurin ba nila ang Breslau, nakatanggap sila ng ulat na si Haring Wenceslaus I ng Bohemia ay nasa 2 araw na lamang ang layo, kasama ang isang hukbong higit doble ang laki kumpara sa puwersa ni Duke Henry. Dahil dito, tinalikuran ng mga Mongol ang pagsalakay sa Breslau at agad tumungo upang salubungin ang puwersa ni Henry bago pa man magtagpo ang 2 hukbong Europeo. Naabutan ng mga Mongol si Henry malapit sa Legnica. Noong taong 1240, walang iisang pinuno ang buong Poland, sapagkat ang bansa ay nasa panahon ng paghahati-hati ng mga dukado o tinatawag na fragmentation of Poland, na nagsimula pa noong taong 1138. Bagamat hindi siya hari, si Henry II ang pinakakilala at kinikilalang leader ng karamihan sa mga Polish na lupain ng mga panahong iyon. Sa mga mata ng simbahan at ng Papa, siya ang kinikilalang tagapagmana ng iisang Poland. Sinasabi ng ibang mga kronista na napakaraming unit ng mga Tatar at bawat isa sa kanila ay mas marami kaysa sa buong hukbo ng Poland. Ngunit sa katotohanan, mas marami ang bilang ng mga Polish kaysa sa mga Mongol, at malamang na kung dumating si Haring Wenceslas, wala nang tsansa ang mga Mongol na manalo.
Maging si John Dugos mismo ay sumulat na inayos ni Orda ang kanyang hukbo sa 4 na hanay. Bagamat may mga tala na si Henry ay may dalang hanggang 40,000 katao, ang mas pinaniniwala ang bilang ng kanyang hukbo ay humigit kumulang 10,000, isang bilang na hindi sapat bilang garantiya ng tagumpay laban sa isang unit ng tumen ng mga Mongol, lalo na sa isang patag na kapatagan tulad ng lugar na hindi inaasahang pinili ni Prinsipe Henry para sa labanan, na mas lalong pumabor sa likas na galaw ng kabalyerya ng Mongol. Ang patunay na mas marami ang mga Polish ay makikita sa kanilang pagsisimula ng labanan, kung saan ang unang hanay ay agad sumalakay. Isang kilos na hindi nila gagawin kung sila'y kulang sa bilang. Ayon pa sa isang kronika ng isang preleng Franciscan na natuklasan noong dekada 60, ang hukbo ni Orda ay hindi lumagpas sa isang tumen. Ibig sabihin ay hindi hihigit sa 10,000 katao. Noong ika-9 ng Abril, dumating sa Liegnitz si Archduke Henry the Pious, kasabay ng isang masamang pangitain ng isang bato mula sa simbahan ang biglang nahulog at muntik nang tumama sa kanya. Pagdating niya sa lungsod, sumanib siya sa hindi organisadong hukbo ng Ballstatt at ayon sa record ni Dugos, inayos niya ito sa 5 sunod-sunod na linya sa patag na kapatagan malapit sa ilog Neisa. Sa unang hanay, naroon ang mga mandirigmang Aleman at iba pang taga-Europa, suportado ng unit ng mga magsasaka at minero. Ang ikalawa at ikatlong hanay ay binubuo ng mga Polish Knights mula sa Krakow at Opole. Sumunod sa kanila ang mga Teutonic Knights at sa pinakahuling hanay ay naroon si Henry kasama ang kanyang mga kabalyero mula sa Silesia, pati na rin ang isang maliit na pangkat ng mga bayarang sundalo o mercenaries. Gayunpaman, dahil hindi tiyak kung totoong naroon ang Teutonic Order, may posibilidad na ang pormasyon ay 4 na hanay lamang sa halip na 5. Samantala, sa panig ng mga Mongol, pinili nila ang isang pormasyon na hugis letrang T, kung saan malalayo ang pagitan ng bawat unit ng light cavalry at mga archers na nakasakay sa kabayo. Ang ganitong ayos ay sinadya upang mapadali ang kanilang tanyag na taktika ng paglibot at pagsakal sa kalaban, isang estratehiya ng pakikipaglaban na likas sa kanila. Gaya ng kanilang taktikang karaniwan, pinilit nilang hilahin ang mga Kristiyanong sundalo palayo, hanggang sa sila ay makubkob ng mga Mongol archers. Para sa karamihan ng mga sundalong walang baluti, agad silang nagbagsakan sa gitna ng ulan ng mga palaso na ayon sa tala ay parang mga uhay ng trigo na pinupulbos ng ulang may yelo. Iilan lamang ang nakaligtas at yaong mga iyon ay agad na umatras upang makalayo. Agad namang ipinadala ni Henry ang 2 pang linya ng kanyang hukbo upang tumulong, gayon din si Orda, ngunit nasa harapan pa rin ang mga mandirigmang Mongol mula sa unang alon ng labanan. Samantala, ang mga crossbowmen na nasa likod ng linya ay nakaposisyon ng maayos at naging mas epektibo kaysa sa mga Mongol archers, kaya't pansamantalang naipaglalaban ng mga Europeo ang kanilang pwesto. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nang natatalo ang mga Europeo at napilitan si Henry na ipasok ang kanyang reserba sa laban. Ginaya ng komandante ng Mongol ang galaw ni Henry at ipinasok din ang kanyang ika-4 na linya. Muling uminit ang labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, umatras ang mga Mongol at nang sila'y nasa sapat ng layo, iwinagayway ng kanilang tagapagdala ng bandera ang kanilang bandila na may disenyo ng mga buto ng tupa at buntot ng yak. Senyas ito upang sunugin ang mga tuyong damo sa paligid. Mula rito, makapal na usok ang bumalot sa kapatagan na may kasamang amoy na hindi matiis ng mga Europeo. Nagulat ang mga Polish sa pangyayari. Isinulat ni Dluglos na, "Alam naming sa kanilang mga digmaan, laging gumagamit ng magic at panghuhula ang mga Tatar at iyon mismo ang kanilang ginagawa noon." At bago pa nila namalayan ang nangyayari, bumalik ang mga Mongol mula sa usok na ang tanging babala lamang ay ang sigaw ng kanilang digmaan.
Inatake ng light cavalry ng Mongol ang mga Polish mula sa magkabilang gilid gamit ang mga palaso habang ang kanilang gitnang linya ay muling sumugod. Isang matinding massacre ang sumunod. Napaslang ang Margrave ng Moravia at ang tagapamuno ng mga Teutonic Knights at tuluyan na silang hindi nakapalag. Si Henry, na may pagkakataong makatakas kasama ang kanyang natitirang hukbo, ay pinili na manatili. Kalaunan, napaligiran siya sa lahat ng panig. Sinubukan ng Archduke na magbukas ng daan para makatakas kasama ang iilang nalalabing tagasunod. Nakapasok siya sa hanay ng kalaban, ngunit habang sumusugod, isa-isa namang bumagsak ang kanyang mga kawal at 4 na katao na lang ang kasama niya na hindi sapat upang siya'y maprotektahan. Ang kanyang kabayo na nasugatan na ay tuluyang nabuwal. Isang kabalyero ang sumubok bigyan siya ng panibagong kabayo, ngunit nakilala na ng mga Mongol si Henry dahil sa kanyang sagisag. Agad siyang pinalibutan upang hindi na makatakas. Isang sibat mula sa isang Mongol ang tumama kay Henry sa kilikili sa bahagi ng katawan na hindi natatakpan ng baluti habang itinaas niya ang kanyang espada upang umatake. Bumagsak siya sa lupa. Agad siyang pinalibutan ng mga Mongol at tinamaan pa ng 2 palaso. Hinila nila siya palayo sa kanyang mga kasama. Pinugutan ng ulo at kinuha ang ilang mga palatandaan bilang isang mataas na tao at saka iniwang hubad at walang buhay sa lupa. Ayon sa mga kronista, upang malaman ng mga Mongol ang bilang ng mga napaslang na kalaban, pinutol nila ang isang tainga ng bawat bangkay at napuno raw nila ang 9 na higanting sako. Matapos ang labanan, nahirapan ang mga taga-Poland na hanapin ang katawan ng Archduke na wala ng ulo. Natukoy lamang ito matapos ipaalam ng kanyang balo na ang kanyang asawa ay may 6 na daliri sa kaliwang paa. Isa si Henry the Pious sa libu-libong napaslang sa labanan noong 9 ng Abril. Itinulos nila ang ulo ni Henry sa isang sibat at ipinakita sa labas ng kanyang kastilyo sa Liegnitz. Nagdulot ito ng matinding takot para sa mga tagapagtanggol. Ngunit hindi naman pangunahing target ang lungsod, kaya iniwan ng mga Mongol ang Poland at tumuloy sa Bohemia at Moravia patungong Hungary, ang kanilang pangunahing layunin.